Isang napakalakas na flash flood ang nanalasa sa Nepal matapos gumuho ang malaking bahagi ng glacier sa Himalayas na nagpakawala ng rumaragasang tubig, putik, bato at debris patungo sa mga komunidad sa ibabang bahagi ng kabundukan. Pinakamalubhang naapektuhan ang Rasuwa District malapit sa hangganan ng Nepal at Tibet. Ayon sa mga ulat ngayong ika-27 ng Agosto, umabot na sa 165 ang mga bangkay ng nasawi, habang 826 na katao naman ang patuloy na nawawala. Kabilang sa mga nawawala ang mga turista, residente at ilang security personnel. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging rumaragas ang ilog ng tubig at putik ang dating mga komunidad. Tinangay ng baha ang mga bahay, sasakyan, kalsada at mga tulay. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 19 na tulay at 40 kilometro na mga kalsada ang napinsala o tuluyang inanod. At dahil maraming kalsada ang hindi madaanan, naging malaking hamon para sa mga rescue team ang pagpunta sa mga liblib na lugar. Ngunit ano nga ba ang tunay na sanhi ng napakalaking pagbaha? Una itong iniugnay sa isang posibleng lindol. Ngunit ayon sa US Geological Survey, hindi lindol ang pangunahing sanhi. Sa halip, ang seismic signal na unang napagkamalang lindol ay resulta pala ng biglaang pagbagsak ng yelo at bato mula sa glacier na nagdulot ng napakalaking debris flow at rumaragas ang tubig pababa ng kabundukan. Ayon sa satellite imagery, malaking bahagi ng glacier ang bumagsak mula sa mataas na bahagi ng Himalayas. Kasabay ng pagbagsak nito, ang napakaraming bato at sediment na tumama sa ilog at pansamantalang humarang sa daluyan ng tubig. Nang bumigay ang natural na harang, isang napakalakas na agos ang rumagasa pababa, dala ang putik, bato at iba pang debris. Samantala nagsagawanan ng malawakang search and rescue operations ang mga otoridad. Mahigit 5,000 army at police personnel ang ipinakalat upang tumulong sa paghahanap sa mga nawawala. Gumagamit din ng mga helicopter, drone at iba pang kagamitan upang maabot ang mga lugar na hindi na kayang puntahan ng mga sasakyan. May mga survivor na isinakay sa mga helicopter patungo sa ligtas na lugar at mga ospital. Ngunit hindi lamang mga Nepali ang naapektuhan. Marami ring foreign tourists at pilgrims ang kabilang sa mga nawawala. Kabilang ang mga naglalakbay patungo sa Mount Kailash at mga trekking area sa Himalayan region. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang iba't ibang bansa sa Nepal upang malaman ang kalagayan ng kanilang mga mamamayan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang rescue operations habang hinahanap ng mga otoridad ang daan-daang katao na hindi pa natatagpuan. At habang lumilinaw ang tunay na sanhi ng trahedya, muling nabibigyan pansin ang lumalaking panganib ng glacier collapse at biglaang pagbaha sa Himalayas, isang rehiyong mabilis ding umiinit dahil sa pagbabago ng klima. Para sa mga pamilya ng mga nawawala, nagpapatuloy ang paghihintay sa pag-asang may mga buhay pang matatagpuan sa gitna ng pagkawasak. Ayan po ang nagbabagang balita. Ako po si Chris at kayo po'y nakikinig dito lang sa White Lion Returns.